Ako po si Jesse Mendoza, 29 years old mula po sa Lucena City, Quezon Province. Ang natapos ko po nung kolehiyo ay Bachelor of Science in Biology. Tapos after nun, nag-apply agad ako sa isang private college as Science Laboratory Coordinator for 2 years. And after nun, nag-try naman akong sumali sa pastry business, mga brownies, cakes, at hanggang pandemic na yon. So, talagang nakakapagod kasi madaling araw, gising ka na tapos late ka na rin matutulog kasi yung baking talaga, time consuming siya. Talagang pagbe-bake pa lang ng mga cakes, malaking oras na yung gugugulin, lalo na kung solo ka. Sa pagiging life insurance, mas kilala sa tawag na financial advisor. Actually, bata pa lang ako. Alam ko na yung industry na yun kasi yung father ko, yung lolo ko, mga tito ko, tita ko, doon nagtatrabaho. Pero hindi ko siya gusto. Kasi parang wala akong idea, wala akong background sa finances. Kaya lang nung pandemic nga, inintroduce lalo sa akin ng father ko, parang ina-encourage niya ako na itry ko yon. Kasi nakikita niya daw ako ng potential sa pagbebenta, sa pakikipag-usap sa mga tao. Kaya lang, nireject ko pa rin para kasi hindi ko nga talaga siya feel. Pero one time, nung talaga nahirapan na ako sa business ko, sige, try ko na. So, doon na nag-start. Doon naman sa pagsimula ko, actually, medyo naging smooth siya. Kasi, una, may background ako sa business. Yan, kasi doon sa pagiging ahente talagang ganun din makikipag-usap ka sa mga tao. Sa Pilipinas kasi, sobrang kokonti pa lang din kasi na may life insurance. Kaya, lalo na sa province namin, na hindi pa ganun na penetrate ng life insurance. Kaya, marami sa mga kamag-anak ko, mga close friends ko, na wala pa. Kaya nung time na nag-join na ako dito, so na-introduce ko sa kanila agad. I think number one struggle namin mga agent is yung rejection. So sabi nga sa amin, kakain ka sa umaga ng rejection, sa tanghalian ng rejection, sa hapunan ng rejection. Kasi talagang yun talaga yung parang nakakabit na sa buhay ng mga ahente na lagi kaming mare-reject. Yan, but okay lang kasi part talaga siya ng business and lagi na lang naming iniisip na kahit may mga rejections, meron at meron pa rin tatangkilik ng mga ino-offer namin. Full-time na ako dito sa trabaho as financial advisor. So, hawak namin yung oras namin. Kaya lang sabi ko, ganun pala kapag hawak mo na yung oras mo, minsan hindi mo na ma-manage na maayos. So, unlike kasi sa mga corporate jobs na meron kayong routine na gagawin, na from 8 to 5, alam nyo na yung gagawin nyo, yun na. Pero doon talaga papasok yung proper time management. Talagang ginagawa ko naman, every morning, sinusulat ko na sa notes kung ano yung dapat na matapos kong task, morning, afternoon, and hanggang sa gabi. Pero halo na yon, halo ng trabaho, church obligation, saka sa family. So morning, usually admin works ako. So check ako ng mga emails, mga kailangang ayusin dun sa mga clients ko. Ganyan. Then, pagpasok naman ng afternoon, doon ako nag-a-approach. More or less 50 persons daily. Ganyan. Para ma-offer yung plans namin. Tapos, kapag may kumagat doon, so sinaset ko siya, usually sa gabi. Kasi doon naman din usually available or free yung mga tao kasi tapos na ng work nila. Then, minsan kadalasan din tuwing weekends kasi mas free sila doon. Na-overcome ko yung pagiging mahiyain. Ganyan. Kasi dito, kailangan talaga makapal yung mukha namin or malakas yung loob na makipag-usap sa iba't ibang tao kahit di namin kakilala. Then sa family ko, sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos kasi dun sa mga una ko kasi trabaho, yung sweldo ko halos saktuhan lang. This time, kahit papaano, unlimited kasi yung sa income namin, depende sa trabaho namin, ganyan. So mas malaki naman tulong. Kaya mas nakakapag-provide na. Oo, totoo na nakakahiya talaga sa umpisa. Kaya lang, ang iniisip na lang namin is yung ino-offer naman namin ay hindi naman nakakahiya. Kumbaga, ito naman ay it is something na makakatulong sa kapwa-tao natin, lalo na sa future, lalo na hindi natin alam kung anong bukas. So, mas maganda na prepared tayo. Ano naman yung mangyari, magkasakit tayo, mawala tayo. Kumbaga, meron tayong parang backup plan. Yung mga opportunities na po dumadating,
Kumbaga, i-try nyo kasi doon yung malalaman kung yun ba talaga yung para sa inyo. Kasi kung di mo nyo siya itatry, hindi mo malalaman, di ba? And then eventually, yun pala yung bagay sa'yo, yun pala yung para sa'yo, ma-enjoy mo rin pala siya. So at least, di ba? Kumbaga, na-fulfill or parang nalaman mo at the end na ito pala yung para sa'yo. Ipagtiwala sa Diyos ang lahat ng ginagawa, lakipan ng sipag at tiyaga, laban lang.